Lagot News Update. May mga world leaders nga ba na nakapansin sa mga nangyayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayon sa ilang pahayag at opinyon na kumakalat, may mga leader umano na hindi naging sang-ayon sa pagkakulong ng dating Pangulo sa International Criminal Court o ECC. Ayon naman sa isang opinyon ng vlogger na si Don Mar TV, tila may posibilidad daw na magkaroon ito ng epekto sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At higit sa lahat, may sinasabing posibilidad na ito na rin umano ang maging pagkakataon para makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas. Pero sino-sino nga ba ang mga world leaders na tinutukoy? At ano nga ba ang totoong pahayag tungkol dito? Alamin natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-share para lagi tayong updated sa mga trending na balita. Simulan na natin. Good news nga umano ito, lalo na para sa mga sumusuporta at patuloy na nagmamahal kay Tatay Digong. Kung ating babalikan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang tumatak at nag-iwan ng maraming alaala sa puso ng mga Pilipino. Para sa kanyang mga taga-suporta, nakilala siya bilang isang leader na may paninindigan, matapang at higit sa lahat, may malasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Isa siyang leader na hindi madaling makalimutan ng mga taong naniwala sa kanya. At hindi lamang sa Pilipinas na pag-usapan ng kanyang pamumuno. Maging sa ibang bansa, nakilala rin ang kanyang kakaibang estilo at matapang na personalidad. Sa panahon ng kanyang administrasyon, marami rin siyang naging programa at polisiya man patuloy na pinag-uusapan hanggang ngayon. At hindi rin natin makakalimutan ang mga pangyayari noong siya ay inaresto kaugnay ng kaso sa ICC. Maraming Pilipino ang nalungkot, marami ang napaiyak at may ilan ding nagluksa. Dahil sa pangyayaring iyon, may mga taga-suporta rin na nagtipon at nagrally, dala ang kanilang panawagan na sana ay makauwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Mga JMD, may isa pang pahayag na kapansin-pansin tungkol sa usapin ng ICC at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pahayag ay mula kay Calvin Cheng, isang dating nominated member of parliament ng Singapore. Ayon sa kanyang pahayag, kabilang sa kanyang binanggit ang ilang malalaking bansa na hindi state party sa Rome Statute kasama ang ilang bansa sa Asia. At dito niya binigyang diin ang sitwasyon ng Pilipinas at ang naging desisyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaubaya si dating Pangulong Duterte sa kustodiya ng ICC. Pero mahalagang linawin, mga JMD, ang pagiging hindi state party sa Rome Statute ay hindi automatikong nangangahulugan na hindi kinikilala ang ICC sa lahat ng aspeto. Samantala ayon mismo sa ICC, ang Pilipinas ay naging state party noong 2011 at naging epektibo ang withdrawal nito noong ika-17 ng Marso 2019. Gayunpaman, sinabi ng ICC na nananatili ang jurisdiction nito sa mga krimeng umano'y naganap habang sakop pa ng Rome Statute ang Pilipinas. Kaya ang tanong ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayag ni Calvin Cheng para sa usapin ni dating Pangulong Duterte? At may posibilidad nga ba na magkaroon ito ng epekto sa mga susunod na pangyayari? Iyan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng video na ito. At hindi lang pala iisang bansa ang hindi state party sa Rome Statute. May iba pang malalaking bansa na hindi rin state parties, kabilang ang United States, China, Russia at India. Sa Southeast Asia naman, may mga bansang hindi rin state parties gaya ng Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand at Vietnam. Pero mahalagang linawin mga JMD, ang pagiging hindi state party ay hindi nangangahulugang automatikong ayaw o tumututol ang isang bansa sa lahat ng ginagawa ng ICC. Ang mas tamang sabihin ay hindi sila kabilang sa 125 bansang states parties sa Rome Statute ng ICC. Kaya ang malaking tanong, bakit pinili ng ilang malalaking bansa na hindi maging state party sa ICC? Kaya naman ang malaking tanong ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng pahayag ni Calvin Cheng? May epekto nga ba ito sa usapin ni dating Pangulong Duterte? At may posibilidad nga ba na magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na pangyayari? Para sa mga taga-suporta ni Tatay Digong, umaasa silang darating ang araw
na muli siyang makakauwi sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang susunod na mangyayari? Abangan natin ang mga susunod na development. At kayo mga JMD, ano ang inyong opinyon sa usaping ito? Sa tingin ninyo, may posibilidad nga bang makauwi si Tatay Digong sa Pilipinas? I-comment ninyo ang inyong saloobin. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako ang inyong kasama sa Lagot News Update. Maraming salamat mga JMD at hanggang sa susunod na balita.